Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait and welcome to Dream High Pinay. So ngayon, nakita nyo, meron naman tayong kasama. Isa siya sa mga estudyante dito sa ICC na ngayon is tapos na siya sa kanyang course and tunghayan po natin yung kwento niya kung paano ba siya nag-enroll, paano niya ba natapos yung course niya dito, and ano ba yung reason niya bakit siya nag-enroll dito sa ating diploma in health and social care. And so, ma'am, pakilala ka sa lahat ng mga viewers natin. Yes po. Hello po everyone. Ako po si Hazel Makalalad. I'm 12 years na po dito sa Kuwait. And yes po, OFW and still working. Yes. And so, ma'am, sa 12 years mo dito sa sa Kuwait po, paano mo siya naisipan na mag-enroll sa Diploma in Health and Social Care po? Actually, nun ko pa to nakikita yung EXA. So, since meron naman tayong day off dito, gusto ko ma-utilize yung libre kong oras. Tsaka, at the same time, to learn new things. Yes. So, kaya, naisipan ko na rin talaga i-push siya. Yun. Kasi iba din yung natin, feeling natin na bilang isang OFW nakapag-enhance tayo ng skills natin, at the same time, nadagdagan yung educational qualifications natin. Yes. Kasi bilang isang OFW, kailangan din natin i-improve yung sarili natin. Kailangan natin na magkaroon ng professional development, professional growth, which is makakatulong siya sa portfolio natin. In terms kung halimbawa mag-change man tayo ng career or kaya ay gusto natin talaga maiba yung future natin, di ba? Correct, So at least prepared tayo. Correct. Yan. So, ma'am, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo at the same time yung sa trabaho niyo po? Yes, yun nga. At first, mahirap siya actually. Pero talagang pag porsigido ka naman, you'll find time. At saka napaka maunawain ng professor namin, si Sir Mark. So, every Friday, I'm trying na talagang maka-attend ng class. Oo. Kahit mahirap kasi sometimes meron kaming shipment sa office. So, still, I find time. Sa pag-aaral mo, ma'am, dito sa ICC, naisipan mo ba na, or nagkaroon ka ba ng moments na, ay, parang hindi ko na siya itutuloy kasi nahihirapan na ako paggawa ng mga assignments ko. Dumating ba yun sa time? Ay, hindi naman. Kasi sa paggawa naman ng mga assignments module is okay lang, kaya naman, carry lang. Kasi ano naman supported naman tayo ng professor. Supported kami ng professor namin. So, hindi ko siya na-find na mahirap. At saka, kung may questions kami, very open si Sir Mark sa mga questions namin. Ayan. So, yun talaga kasi nandyan yung instructor natin para i-guide tayo matapos yung mga modules natin. Kasi dito hindi lang siya skills yung matutunan nyo. At the same time, kailangan yung sagutan yung mga modules. Kasi diploma siya hindi lang siya practical training. So, which is itong diploma is internationally recognized. Kumbaga, kung halimbawa gusto man natin na mag-apply papuntang Canada or sa UK or saang bansa man tayo gustong mag-apply ng trabaho, so, prepared na tayo kasi meron tayong credentials na may provide, which is, pag nag-apply talaga tayo sa ibang bansa is kailangan talaga first, mostly talaga is tinatanong sa atin ng yung qualifications natin. So, at least yun, prepared ka na kasi meron ka ng diploma. So, ma'am, sa klase mo, ano yung mga natutunan mo sa mga modules niyo po? Sa mga tinuro ni Sir Mark sa inyo? Naku, actually, marami. As in, marami. Yung proper na pag-a-assist sa patient, yung communication, yung proper communication, pinaka-importante. Kasi hindi naman lahat ng pasyente is nakakaintindi sa atin. So, lahat yun, in-instill sa amin ni Sir Mark. At saka yung pagkuha ng mga blood sugar, yung sa vital signs. Vital signs, yes. Yun. So, lahat tinuro ni Sir Mark. Yun ang pinaka nag-highlight sa akin. Kasi basic yun na dapat malaman namin as nursing assistant. Kasi nga, bilang isang healthcare assistant or nursing assistant or caregiver, pinaka-importante is yung communication skills natin. Paano ba natin i-communicate yung mga pasyente natin? Kasi baka kasi may napanood ako sa news na merong dalawang nurses ata yun sa UK ata or Canada. Nag-uusap sila ng salita natin. So, yung pasyente, nakikinig siya, tapos yung pagkaintindi niya is mamamatay na siya. So, dapat talaga meron tayong proper way to communicate with our patients kung paano natin sila i-handle. Kasi baka biglang nagsasalita tayo tapos yung pagkaintindi pala niya is iba, mali. So, magpapanik yung pasyente natin, di ba? So, yun yung number one talaga na magiging skills natin or kakailanganin nating skills, yung communication. Paano natin siya i-communicate yung pasyente natin. So, yun.
Ano yung ma'am, message mo sa lahat ng mga examyan sa classmates mo na kasalukuyan ngayon na naggagawa ng kanilang assignments, kasalukuyan nag-aaral ngayon? Para naman sa mga classmates ko na ongoing pa rin sa modules and all, just keep pushing, keep doing the modules, listen to Sir Mark, and if you have any questions and concerns, just kaming mga natapos na, pwede naman nila kaming ask I-approach, din. So, yes, i-approach sa mga questions nila or concerns. And most importantly is si Sir Mark. Kasi siya talaga yung higit na nakakaalam at talagang makakatulong sa kanila at sa amin na rin. Yes. So, yun. So, talaga ano naman. lang, tuloy lang, laban lang. Yes, ayan. So, ano naman yung message mo sa lahat ng mga nanonood ngayon or makakapanood pa ng live na to? Kasi live tayo eh. So, yun. Ano yung maging advice mo sa lahat ng mga OFW po? Advice ko lang sa mga OFW na katulad natin is, if you have free time, try nyo maging productive. Gamitin nyo sa mga bagay na talagang magbe-benefit kayo someday. Yes. Maybe not now, pero for sure someday magagamit nyo yan. Yes. And maraming pwedeng pagpilian dito sa ICSA na courses. Short man yan or diploma. Yes. So just utilize your time. Yes. Yun lang. Oo. Yan. Para din sa mga OFW na nanonood ngayon. So, kung mayroon pa kayong mga doubts sa sarili ninyo. Kasi minsan, number one talaga na doubt is kaya ba ng finances? Kaya ba ng time ko na mag-aral? So, kailangan nyo siyang umpisahan kasi malalaman nyo yan once nag-umpisa na kayo, mas maano nyo pa yung sarili nyo. Kailangan nyo lang talaga siyang i-motivate, i-push pa yung sarili ninyo na yun, i-achieve ninyo yung mga goals ninyo. Kasi kung magiging stagnant tayo sa buhay natin, walang mangyayari. Correct. So, kailangan natin mag-out of comfort zone para at least magawa natin, ma-achieve natin yung goal natin. Kasi yun yung number one, kaya nga nag-abroad tayo, di ba? Kasi para maabot natin yung mga pangarap natin. So, once tayo is nakapag-enhance ng skills, nagkaroon tayo ng diploma, mas matutulungan pa natin yung family natin kasi magkaroon tayo ng mas marami pang opportunity. Yes. Di ba? So, yun nga, kasi nag-aaral nga tayo kasi meron tayong mga plano sa buhay. So, kung ikaw is isa sa mga kababayan din na mayroong plano pa na ma-improve or magkaroon pa ng mas magandang trabaho or kaya ay magkaroon ng mas malaking income. Kasi alam nyo, bilang isang caregiver, healthcare assistant, napaka-in-demand ng work na to. So, mas malaki din yung income. Alam naman, siguro lahat nakakaalam talaga na mas malaki yung kita kung ikaw is nasa healthcare, di ba? Yes. So, kailangan mo lang talagang mag-aral, kailangan mo magkaroon ng skills and knowledge and especially credentials na ma-provide once kayo is mag-apply ng trabaho. Kasi yun yung number one na hahanapin sa inyo. Ayan. So, thank you so much from Hazel. Ayan. So, thank you so much po sa pagpaunlak dito sa ating live interview, live to, tsaka walang preparation. Automatic, nandito na kami, nagsasalita kami dito na walang script. So, yun lang. Kasi binabahagi ni Ma'am Hazel yung journey niya dito sa ICAC. So, pero 12 years, di ba, dito sa Kuwait. So, ngayon is nakapagtapos ka na and waiting ka na lang na ma-check yung assignments mo and hopefully matapos na yun for internal verification. Ayan, so thank you so much po. And sa lahat ng mga kababayan natin, kung kayo po is interesado na magkaroon ng international recognized diploma, ayan, so mag-message na po tayo sa aming WhatsApp number, +965-9930-2850. Muli ako po si Ms. Rochelle, ang kasama ko si Ma'am Hazel, ang nagsasabing ICAC is your partner in success. Thank you so much everyone and see you next time sa aming live update.